masasabi mo dun sa nalantad na anomalya ng flood control project sa Bulacan? Bilang estudyante po, bilang mamamayan sa amin sa bayan ng Hagonoy, napakadami pong ghost project na lumabas na talaga naman pong lubog na ang bayan namin, mas lalo pa pong inilubog dahilan nga po dito sa mga ghost project na ito. Ninakawan po kami hindi lamang po ng pera ng bayan, kundi maging ng pangarap sapagkat napakahirap pong pumasok dito sa Malolos dahil ang daraanan po namin ay laging lubog, halos hindi na po kumakado yung tubig na dapat sana ay nagawa naman ng solusyon dahil may plano naman ng pamahalaan na ito ay solusyonan, kaya lamang ay mas pinili ng mga nasa posisyon na ang pera ng bayan ay kamkamin nila. Very na-disappoint po ako na ang dami pong Pilipinong naghihirap na para maitaguyod po yung sarili nila o pamilya po nila. Tapos kahit na po bumabaha, kahit ano po bagyo, pinipilit po nila mag-work. Tapos yung mga politicians po or yung mga nasangkot nga po sa flood control, ganun lang po yung ginagawa po nila. Sobrang nakakasama po yun. Kasi kami pong mga binabaha, naghihirap po kami maglimas, mga magulang ko po laging akyat baba sa baha. Tapos meron naman po palang solusyon, bakit po hindi nila yung ginamit para sa kabubuti po ng mamamayan. Nakakagalit syempre po kasi napakalaki po nung pera na inilaan po para sa flood control pero hindi naman talaga napakinabangan. Sana nailaan na lang sa ibang mga sectors katulad ng education, ng health. Anong masasabi mo doon sa nalantad na marangyang pamumuhay ng mga sangkot sa anomalya ng flood control project? Una po, disappointed kasi hindi naman po nila pera yan, hindi naman po nila pinaghirapan yan, lulustayin lang po nila. Tsaka ano po, siguro po nakaka-insulto rin po kasi iniisip po nila na tayong mga Pilipino, wala po tayong alam sa mga sistema pong nangyayari. Habang marami ang nagdurusa sa hirap ng sitwasyon ng buhay ng baha, sila ay namumuhay sa karangyaan, namumuhay gamit ang pera ng bayan, at namumuhay na tila walang konsensya at hindi iniisip yung kapwa nila Pilipino. Dapat sa bayan na pupunta yung mga pera, hindi sa sarili nilang luho. Especially na nalaman natin na maraming perang nawala, may mga kanya-kanyang sariling kotse, relo na mamahalin. Samantalang yung mga tiga Bulacan, ayan, binabahanan, nahihirapan na. So parang nung nalaman namin na ganun kalaki yung ninanakaw or nakukuha nila na porsyento sa kada proyekto na ginagawa nila, parang hindi siya makatarungan. Pag po napatunayan po na sakot po sila, tas parang kinukurakot po nila yung dapat po talaga silang makulong at magbayad po din sa mga pinagkagagawa po nila. Siguro po dapat pong managot yung totoong may mali. Makulong po sila. Malinaw ang mensahe ng mga kabataang Bulakenyo. Kinokondena nila ang pagnanakaw sa pondo ng bayan at nais nilang managot ang mga nasa likod ng garapalang pang-aabuso. Patuloy ang mga kilos protesta at mas lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Hindi na panahon ng pananahimik, panahon na ng paniningil. Ako si Mike Manalaysay, kasama niyong mag-iingay sa lansangan. Ito ang Mike on the Street.